Nasaan na nga ba ang tagapagmana ng roots ni Sir Benji Paras sa basketball na si Kobe Paras? Bakit para ang tahimik ng career niya ngayon at hindi na rin siya nakikita? May nakapagsabi sa amin na naging questionable daw ang conditioning niya sa team niya sa B-League at bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Mark Talio na suntok na isang player na nakalaban niya sa Inter Barangay League. Aba, pang Barangay League nga talagang datingan ni Mark Talio ah. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa naalala ko, si Kobe Paras ang tanging anak ni Sir Benji Paras na may talento sa pagbabasketball at siya lang din ang inaasahan na magdadala ng pangalan ng kanyang ama sa sport na to. Yung tipo na kapag naglaro na siya sa court, talagang mapiflex yung roots nila na magaling yan kasi anak yan ni Benji. Sobrang athletic niya, lalo na nung nasa UP pa siya, napakadurable pa at sobra kong dumakdak dahil nga dyan pinagka-interesan siya sa liga sa labas kung kaya't hindi siya nagpa-draft sa PBA at tinahak ang landa sa labas nung may call-up siya bilang isang Asian player sa B-League team. Naging impressive naman ang debut game niya at hinahype na nga siya ng kupunan niya kasi ang galing daw at nagpapabuhay sa kanilang lahat ang highlights niya. Halos ilang taon pa lang siya doon sa Japan B-League para unti-unting nababawasan ang minutong binibigay sa kanya. At hanggang sa nabalitaan na nagkaroon daw siya ng injury. Ang sabi ng team niya nagpapakondisyon daw siya para makabalik pero ang conditioning na to ay naging questionable at sa paniniwalang nirelease na nga siya ng team niya. Ano bang problema ni Kobe Paras? Nasaan na nga ba siya ngayon? Kung tama ang dinig ko, mukhang mag-aartista na nga lang daw ito gaya ng kapatid niya na si Andre. Although, hindi kumpirmado pero mukhang ito nga mga possibilities na mangyayari kay Kobe. Kasi linya din nilang pag-aartista. Ang dami nagsasabi na overrated lang kasi si Kobe. Hinahype lang daw siya masyado ng mga tao kaya nangyari, medyo beyond na sa totoo. Kasi wala naman daw masyadong capacity na dalhin ng team to the next level. Kumbaga, hindi naman talaga role player at hindi rin swak sa chemistry. Medyo mahirap din maka-adapt kasi yung playing style niya pang pure athleticism lang. Wala siyang passion talaga sa sports na to. At parang ginagawa lang daw libangan. Pansin ko nga na kahit wala siyang commitment ngayon, pero hindi siya kinukuha ng ibang teams at hindi rin kinukuha sa ating national team. Siguro yun ay dahil mahirap siyang hanapan ng role na kung saan siya komportable. May mga pagkakataon pa nga na ginagawa na lang siyang sentro kasi hindi siya swak sa chemistry. Kung kay Kobe, patunayan niya na hindi lang siya puro pang hype. Pumasok siya sa PBA kung wala na talagang mapapasukang liga. Mukhang sa career niya ngayon, no choice na yan. 27 na po ngayon si Kobe, kaya kung seryoso siya sa sport na to, magpa-drop siya sa PBA. Tiyak pag-aagawan pa siya. At least din, mafulfill yung proper conditioning niya bilang isang basketballista. Kapag magandang performance niya dyan, pwede pa siya makabalik sa overseas leagues. Anong masasabi niyo sa sinapit ni Kobe Paras ngayon? Bakit kaya nangyari sa kanya to? Tara, next update. Mark Talio na suntok na isang lokal na player. Sumali kasi siya sa Inter Barangay League at nagkainitan sila ng di kilalang player na yon. Bigla akong naisip na kaya pala tinaboy ng Converge si Mark Talio dahil sa katigasan nga ng kanyang ulo. Actually, nung nasa PBA pa ito, ilang beses ding nabibigyan ng fine dahil nakikita siya lagi na naglalaro sa ligang labas. At ang nakatawa pa, pinatulan niya yung player na nanuntok sa kanya, biglang tumakbo ang player na yun. Kaya tumatawa na lang yung mga tao sa loob ng gym. Kung titingnan mong mabuti kung paano si Talio gumalaw, pang street basketball talaga ang estilo niya. Actually mga koys, hanggang ngayon effective pa naman to sa PBA. Minsan nakaka-amaze tingnan yung street basketball na makikita mo sa PBA. Kaso, ang problema ng Converge kay Talio, yung ugali niya pang street din. Hindi naman sa madalas siyang may makakaaway sa court pero nangangati lang yung tala yung paa niya at nalalabag niyang unang utos ng PBA na bawal magligang labas. Kaya yun, nirelease na lang talaga at doon na sa labas naglalaro. Ibang klaseng basketball ang hanap ni Talio. Yung mas totoo, mas exciting. Kung tutusin, hindi naman sana siya papakawala ng Converge kasi pinaghirapan nilang kunin si Talio para lang makapasok sa PBA dahil alam nila ang capacity nito. Wasted lang lahat. Kasi yun nga matigas ang ulo at lagi siyang naghahamon ng one-on-one sa labas. Mga players ngayon iba ang gusto. Yung may malaking sahod kahit bangko basta nasa PBA lang. Iba si Talio. Bahala na wala sa PBA. At least, kung nasa labas man siya, mas na-excite siyang maglaro. Parang ito din ang sinasabi ni Justin Baltazar. Anyway, good luck Mark Talio sa lahat ng laban mo.